Magandang araw muli sa ating mga kasama, sa ating mga kababayan. Muli, ito po ay si Teacher Vlad. Dito po ulit tayo sa Tambayan. Ito po ang podcast ng Bagong Alyansa Makabayan. Ito po yung tinatawag na Talakayang Makabayan. Ngayon, mainit po yung pag-uusapan natin. At mamaya po, ipapakilala natin siya dahil yung kanyang, kanyang pagiging expertise sa usaping ito ay talagang hindi po matatawaran. At siguro, hindi ko napapatagtagalin, no? So, kasama po natin ngayon si kasamang Arnold Padilla, ang aming pong Public Information and Education Commission ng Bago Alyansa Makabayan. Arnold, magandang araw, Teacher Vlad, at magandang araw sa lahat ng taga-subaybay ng Tambayan. Yon, no? Alam niyo mga kababayan, no? Alam natin, ito lang, mayroong dali ng yung lindol, no, sa Mindanao. Pero sa Kalakhan, talagang tuloy-tuloy yung krisis, no? Mapang-usapin yung nangyayari sa impeachment. Pero mga kababayan, talagang hindi matatawaran talaga yung krisis sa kabuhayan ng ordinaryong Pilipino mula sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Pero doon, alam natin, no, mga kababayan, yung isa na kahit sino, yung kuryente talagang dumadaing ang ordinaryong Pilipino, no? At nakakalungkot, nito lamang isang araw sa interview ng isang radio network, no? Ang sagot lamang ng ating Secretary Arnold, no, Secretary Garin, nung tinanong siya sa usapin na mataas sa presyo ng kuryente ay parang tanggapin natin. Sabi niya, mataas talaga ang presyo ng kuryente. Ano ba ang unang reaksyon natin diyan? Itong mga ganitong pahayag ng nasa gobyerno, ito yung nagpapakita ng pagiging utak inutil no, ng mga nasa pamahalaan. Katulad nung sinasabi ni Garin din, nung may oil shock, no, na walang magagawa. Hindi totoong walang magagawa, Teacher Vlad. Kaya mataas ang presyo ng langis, kaya mataas ang singil sa kuryente ay dahil sa mga patakaran at mga programa na ipinatutupad ng pamahalaan. Kung sa usapin ng kuryente, ito yung Electric Power Industry Reform Act na ngayong taon na ay 25 years na. 25 years na tayong pinahihirapan ng IPIRA ng mataas na singil sa kuryente at hindi totoo no na ito ay parang natural na pangyayari na mataas ang singil sa kuryente. Kung hindi, ito ay bunga no ng mga palpak na patakaran ng gobyerno sa kuryente at yung lubhang pagpabor no sa mga tinatawag nating oligarchs, yung mga malalaking negosyo na nasa industriya ng kuryente. Nabanggit mo, no, kasama Arnold kasi alam ko 2001 at ngayon 25 years na yung isang batas na tinatawag ng EPIRA, no? Ang alam ko ang promise ng EPIRA, Arnold, mga kababayan, ay maging mura, parang reliable pa yung ating elektrisidad, no? Pwede bang bigyan natin ng konting background o primer yung ating mga kababayan dito? Ang sabi ng IPIRA, nung pinasan nila ito noong 2001, ang intensyon ay pababain ng singil sa kuryente. Magkaroon daw ng kompetisyon. Kasi dati-rati, monopolyo ng gobyerno yung power generation. Pero even before IPIRA, hawak na ng mga pribadong monopolyo ang distribution. Yes. Siguro konting paliwanag sa industriya ng kuryente. No? So sa industriya ng kuryente, meron kang power generation, yung paglikha ng kuryente, mga planta. And then tatawid yan sa transmission. Okay. Ngayon, ang dulo ay yung distribution. Okay. No? So before IPIRA, ang gobyerno hawak ang generation at transmission. Okay. Monopolyo yan no, ng Estado. Yung pribado, gaya ng Meralco, ay nasa distribution. Under the IPIRA, noong 2001, ang sabi, ibigay na lang lahat yan no, sa mga pribadong negosyo. Sabihin mula generation, transmission, and then of course yung distribution. At ang intention daw ay kapag hawak yan ng mga pribadong negosyo, mas magiging efficient, may competition, and therefore, bababa ang singil sa kuryente. Pero hindi yun nangyari Ang nangyari, nung ibinigay sa mga pribadong negosyo, mas lalo lang tumigas ang monopolyo no, ng mga dati nang nasa industriya na ito. No, halimbawa, yung Meralco, na monopolyo niya ng dati ang distribution, ngayon, hawak niya na rin ang generation. Okay. No, at kung titignan mo yung generation, ang pinag-uusapan natin dyan, 5, 6 na mga malalaking oligarchs. No? Ang mga sila Pangilinan, Lopez, Aboitiz, Ayala, Ramon Ang. No? Hawak nila more than 70% no, ng buong capacity ng power generation sa ating bansa. And then yung transmission, hawak din yan nila Henry C. No? Kaya kung hawak ng mga malalaking negosyante,
yung buong industriya mo ng kuryente, alam mo no, Teacher Vlad, bakit ka ba nagnenegosyo? Kumita. Kumita, di ba? Kasi hindi ka naman magnenegosyo para magbigay ng serbisyo eh. Exactly. Magkaibang orientation yun. No? Ayun. Kaya nabago talaga yung orientasyon ng industriya na sa halip na tinitignan ang serbisyo sa kuryente bilang paglilingkod sa mamamayan, naging negosyo no, na pinagtutubuan. At para maging ano yan, maging kaakit-akit palalo no, sa mga investors, di maraming tiniyak yung EPIRA no, sa mga provision ng batas na ito para maging profitable. No, ibig sabihin, ma-ensure ang tubo no, ng mga nagnenegosyo sa kuryente. Halimbawa, no, pinag-uusapan natin, bakit ang mahal ng singil sa kuryente? Eh, kasi pag nag-i-import sila halimbawa ng coal, yung taas baba ng presyo ng pag-i-import ay buong-buong ipinapasa no sa mga consumer no yung dahil imported pag tumataas ang foreign exchange nagbabayad ka ng dollar di buong-buo din yang ipinapasa no sa mga consumer. Ngayon kung sa kaso halimbawa ng Meralco, hawak niya na ang power generation, hawak niya ang distribution, hindi patong-patong no na pang-aabuso ang kayang-kayang gawin no ng mga monopolyo nito. Putulin kita, Arnold, no? Kasi nabanggit mo kanina, may mga apelido kang banggit, mamaya babalikan ko yan, ha? Pero may kaugnayan ba ito, Nold, sa mga dayuhang utang? Kasi kung alala ko, yung Petron, pag-aari natin, di ba, yung mga nawasa, ang alam ko, may kaugnayan yan sa utang. Pwede bang iugnay natin? At kung may kaugnayan ba talaga sa usapin ng dayuhang kapital o sa utang, pag tayo nangungutang? Ayun, no? Magandang tanong yan, Teacher Vlad. No? Kasi kagaya ng maraming mga patakaran sa ekonomiya, mga programa sa ekonomiya, dito sa ating bansa, itong EPIRA ay hindi naman hiningi ng mga consumer eh. Ito ay itinakda, idinikta ng mga dayuhang bangko. Konting history, Teacher Vlad. Noong 1990s, no, bago sa batas itong EPIRA, NAPOCOR, National Power Corporation, no, ang may hawak nitong power generation, transmission, ngayon lubog sa utang ng NAPOCOR. Okay. No? Corruption, inefficiency, etc. At ang bilyong-bilyong dolyar ang utang niya sa World Bank, sa Asian Development Bank, no? Na mga creditor niya. Ngayon, para matiyak ng World Bank at ng Asian Development Bank na mababayaran ng NAPOCOR yung bilyong-bilyong dolyar na utang niya, ang sabi ng mga bangko na ito, ibenta ninyo ang inyong mga assets. Ayun. So yung mga power generation, no, yung mga transmission facilities ay ibinenta, pinrivatize, binenta sa mga pinaramonang, sa Abuitis, no, sa Pinapangilinan at iba pa. Para daw mabayaran yung utang. In other words, itong privatization no, ng kuryente, itong EPIRA ay itinulak ng mga dayuhang bangko, mga imperialistang bangko, no, para matiyak na mababayaran ang pagkakautang sa kanila. Ngayon, ang tanong ay yung isang pangako, bumaba ba ang singil sa kuryente? Hindi yun nangyari, no? Alam natin. Hanggang ngayon, pinakamahal tayo sa Southeast Asia. Nabayaran na ba ang utang ng NAPOCOR? Hindi pa rin, no? Okay. 25 years later, nasa 261 billion pesos pa rin ang utang ng NAPOCOR. And at that same period, Teacher Vlad, more than 900 billion pesos na no ang halaga ng mga naibentang assets, etc. Pinambayad sa utang, pero lubog ka pa rin sa utang kasi malaking bahagi nung pinagbentahan ng mga planta ay pambayad lang sa interest. Kaya imaginein mo, ang pumipiga no sa mga Filipino consumers ay itong mga oligarchs no, na tumutubo dito sa mahal na kuryente, sa monopolyo nila sa generation, transmission, distribution, at yung mga imperialistang bangko no, na tumutubo naman sa pamamagitan ng pagbabayad sa utang at sa interest no, doon sa utang ng NAPOCOR. Actually, parang sinasabi mo, no, mga kababayan, sa usapin ng dayuhan, pagtitiyak na makabayad sa utang, tama? Ngayon, nabanggit mo kanina, mga kababayan, binanggit niya yung mga aplidong Aboitiz, no? So wala tayong aasahan, katulad din ng pamumuno ngayon ni Marcos sa usapin ng na basura dapat itong mga ganitong polisiya. Dahil makikita natin, ito rin mga apelido nito, si Rini man nasa likod ng mga politiko nito, tama ba?
Oo, 'no? At yun naman ang ano, 'no, yun naman ang kalakaran dito sa ating bansa, 'no? Kung sino ang malalaking negosyo, sila rin ang humahawak, 'no, sa estado poder. Mm. Binabackupan nila ang mga pinakamalalaking politiko at Yun. obvious naman kung bakit, 'no? Kasi nga para tiyakin na yung mga patakaran, mga programa ay pumapabor sa kanila, 'no? Kaya, yung itsura, 'no, ng ating gobyerno ay parang isang malaking negosyo talaga, eh, 'no, nasa Mm. buwatan na 'yan ng mga imperialistang dayuhan, ng Yan. mga bangko, with the oligarchs and yung tinatawag natin na mga burokrata kapitalista, Yes, 'no, oo. na nasa, humahawak sa estado poder. At maituloy ko lang diyan 'no, sa usapin na 'yan na bagamat 25 years na itong EPIRA, hindi ibig sabihin na walang pananagutan dito si Bongbong Marcos, eh, 'di Okey. ba? Oo. Kasi pinagpapatuloy niya yung Exactly. pagpapatupad, 'no, noong programa. So that's number one. At number two, actually may mga ano, eh, may mga asset pa na kailangang i-privatize, 'no, na Mhm. 'yan ang nag-o-oversee ng mga privatization ng natitirang assets ng Napocor ay si Bongbong Marcos. Ang daming ng reklamo sa Meralco, 'no, ang daming report, 'no, mga documented reports ng mga abuso ng Meralco, paulit-ulit. Pero sa kabila niyan, 'no, pinalawig pa, 'no, yung prangkisa, 'no, ng Meralco last year for another 25 years. 'No, kasi nga ay nakikinabang din ang gobyerno, 'no, kasama ng mga oligarchs dito sa mataas na singil sa kuryente. Paano? Outside EPIRA, yung mga patakaran natin sa value added tax, 'no, Yes. sa mga buwis, 'no, na kung ano-anong charges na ipinapataw ng gobyerno, 'no, dito sa binabayarang kuryente ng mga consumer. At ang masahol pa dito, yung value added tax ay ipinapataw hindi lamang sa total ng kung magkano ang bill mo, eh. Kasi 'pag tinignan niyo, sa ating mga taga-subaybay, 'no, pag-aralan ninyo yung inyong, bill sa Meralco halimbawa, 'di ba Mm. maraming charges diyan, eh, Oo. generation, transmission at kung ano-ano pa. Systems loss, Yun, 'no, yun, yun. kuryente na hindi mo naman ginamit. Ginamit. Mm. Lahat 'yan hiwa-hiwalay ang VAT. 'No, kaya hindi mo Okey. siya ito-total and then you compute the VAT. Bawat isang item diyan may May VAT. VAT pala. Kaya Okey. doble-doble, patong-patong na VAT. Kaya Okey. hindi ka talaga magtataka na monopolyo ang presyo, kumukubra pa ang gobyerno na sa pamamagitan nitong mga mapaniil na buwis, eh, ang dulo talaga, pinakamahal ang singil sa kuryente, 'no, dito sa ating bansa. Tas ilagay mo 'yan sa kondisyon na ang daming walang trabaho. Exactly. O yung mga may trabaho napakababa ng Pamansweldo, sahod, 'no? oo. Tinignan Oo. nga natin, Teacher Vlad, 'no, tinignan natin sa bayan. Kumpara sa mga kapitbahay natin halimbawa dito sa Southeast Asia, 'no? Tayo ang may pinakamahal na singil sa kuryente Kuryente. and at the same time, tayo ang isa sa may pinakamababang sahod. Kaya inverse. Kaya 'di ba, kaya kapag kinumpyut mo yung magkano ang ginagastos ng isang ordinaryong manggagawa, isang ordinaryong pamilya sa kuryente, tayo ang pinakamataas, 'no, dito sa Southeast Asia. Ngayon, sasabihin ni Garin, eh, ganyan talaga. Mataas na Eh, hindi yan katanggap-tanggap, 'no, hindi puwedeng, palagpasin yan. May exactly. magagawa, Exactly. ang ayaw lang, gumalaw ng gobyerno para baguhin ang patakaran. Yan, nabanggit mo na Nold, may magagawa tayo kasi nakakagalit mamamayan, biruin mo, no? Ito, usapin pa rin ito na ng kuryente. Biruin mo, na recently, di ba, 2 araw na sa Senado na hindi nag-function, pero 25 million pala ang operational doon, no? Pero wala na tayong narinig sa gobyerno, no? Siguro sa huling bahagi, pag ganyan, ano pwedeng gawin ng mamamayang Pilipino? Sa ating mga kababayan, 'no, huwag tayong magsawang kalampagin, 'no, Yun, kahit gaano kainutil at nagbibingi-bingihan ang gobyerno, kahit gaano katindi ang kontrol dito ng mga malalaking negosyo. Huwag tayong magsawa na mga lampag. Huwag tayong magsawa na palakihin, 'no, yung ating mga pagkilos, no, yung ating mga protesta. Kasi sa ganyang paraan lang talaga makikinig kung sino ang nasa estado poder, eh. okay. At may malinaw naman kasi tayong alternatiba. No, hindi lang tayo simpleng ayaw natin sa IPIRA, ayaw natin sa privatization, mayroon tayong isang buong programa na ipinapanukala. In fact, lang paulit-ulit ng pina-file, no, halimbawa ang mga panukalang batas, no, ng ating mga progresibong party list groups. No? Mm. Paano bang itsura ng isang
state-controlled, Yan, state-owned, oo. no, state-led, no, na power industry development program. Mm. Kasi yun yung una mong kailangan sapulin eh. Kailangan mabago yung oryentasyon ng industriya ng kuryente. Ang Mm. kuryente ay hindi simpleng kalakal. Correct. Ito ay isang serbisyo Serbisyo. na tinitiyak ng Estado, Mm. ng gobyerno kasi may direkta at malalim itong kinalaman. Una, sa pambansang pag-unlad, sa ating Mm. economic development. Tama, Kasi tama. yung mga pabrika at iba pa, no? Mm. Paano ka mag-industrialize kung napaka-prohibitive ng yung cost ng kuryente? Pangalawa, doon sa pamantayan ng pamumuhay, yung decenteng pamumuhay ng mamamayan na tinitiyak ng isang accessible, affordable, no, na serbisyo sa kuryente na may disenteng pamumuhay, no, ang ating mga kababayan. No, kaya yan yung pinanggagalingan natin sa bayan kung bakit sinasabi natin na dapat basura itong ipira, no, at sa bansa ang ating industriya ng kuryente. Ayun, malinaw, no? Malinaw mga kababayan, ano, napakahusay na naipaliwanag na talagang may dapat tayong gawin, ano? At di tayo papayag na simpleng tanggapin na lamang natin, no, yung mataas presyo ng kuryente, no? So muli, ako po si Teacher Vlad at kasama po natin si kasamang Arnold, no? At pag-aralan po natin yung mga nangyayaring issue, no, sa mamayan kasi yun naman ang talagang may magagawa tayo at direkta nakaka-apekto sa ating bulsa at saka sa sikmura. So muli, ito po ang ating tambayan, ang podcast po ng Bagong Alyansa Makabayan. Pag-uusapan po natin ang mga isyung bayan para may mabago natin ang lipunang Pilipino. Maraming salamat. Kasama Arnold, mabuhay ka. Maraming salamat.